Report ni Edniel, ang PNP Internal Affairs Service nagsimula na sa case build-up laban dito nga sa mga pulis na sangkot umano sa missing Sabongeros. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel? Gumulog na ang case build-up, Lakay at Sister L ng PNP Internal Affairs Service laban sa mga pulis na sinasabing sangkot sa pagkawala sa 34 na Sabongero noong 2021. Ito ang kinumpirma sa DZRH ni PNP-IAS Inspector General at Attorney Toto Tulay. Makaraang sabihin ng isa umanong saksi, higit sa 20 pulis ang sabit sa pagdukot at pagpaslang sa mga biktima. Pero sabi ni Tulay, wala pa silang kopya ng salaysay ni alias Totoy na unang lumutang sa media. Hinimok ni Tulay ang pamilya at testigo na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan para umano mabigyan ng sustansya ang mga bagong aligasyon. Una nang ipinagutos ng NAPOLCOM ang moto proprio na investigasyon kasama ng babalang hindi ito mangingiming tanggalin sa serbisyo ang mga mapatutunayang sangkot sa kaso. Sa pulong balitaan naman sa Campo Crame ngayong umaga, tiniyak ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na hayaan na lamang nilang gumulong itong naturang proseso ng NAPOLCOM at ng IAS. Gayong hawak na rin naman daw ng Department of Justice itong kaso. Pakinggan natin si General Torre. Kung na-disciplinary sign naman ng mga indicate ng mga PNP natin na NAPOLCOM are already issued statement, we will defer to the statement of Attorney Rolf Caliniza and we will support kung ano man ang kanyang direksyon na gagawin sa investigation. Maliban sa tinig na yan ng Edniel, Torre, PNP Chief ay Lakay. parang hindi ko gusto yung salita ni PNP Chief General Nicolas Torre, ha? Ayan, ipabahay na sa IAS sa NAPOLCOM. Abay, nawawala pa yung mga missing pa yung cadaver, di pa makita. Ayan yung mga suspect. Siguro pangunahan niya para yung pangungunan dyan sa Davao. Ayan, di ba? Dapat malaking issue ito. Huwag lang dapat makipagtulungan siya. Ayan, or the more na siya ang manguna, di ba? Oo. Tama ka dyan, Lakay. Yung babanggitin ko pa nga lang dapat na itong soundbite niya ni General Torres sa ating tanong kanina sa pulong balitaan ay patungkol lamang yan doon sa mga na-implicate na polis dahilan ng investigasyon ng IAS at ng NAPOLCOM. Pero doon sa kaso pa, Lakay, nung 34 na missing pa rin hanggang sa ngayon, kung ano man yung mangyayari doon sa investigasyon sa kaso, ayaw nang sumagot ng General Torre at natin niyang itinuturo na Department of Justice na muna ang nakatakdang magsalita sapagkat hawak na raw ng DOJ itong nabanggit na kaso, Lakay. Ayan, so asan yung mga pulis? Di ba nakapag-bail yata sila? Di ba alam kung nasaan sila ngayon? Yung mga na-implicate, Lakay, na polis ay batay doon sa salaysay ni alias Toto ay ongoing yung case build-up sa ngayon. Yung binabanggit mo, Lakay, na mga nakapag-bail, sila yung security guard ng Manila Arena. Mga secure. Kung saan dinukot yung ilan doon sa mga unang nawala doon sa missing Sabongero case. Habang yung mga ibinadawit naman na lespo ay yun nga, yung apelan ni Attorney Dodo Dulay ng Executive Session DZRH na lumantad sa kanila yung suspect at pati yung pamilya ay magbigay ng salaysay sa kanila dahil may mga fresh allegations. Therefore, kailangan nilang panghawakan yung salaysay na yan. Otherwise, kukuha lang sila siguro sa mga open sources gaya ng mga lumabas na sa balita. Pero kung hindi magsasalita sa kanila, itong si alias Totoy ay magkakaroon pa ng kawalang sustansya itong case build-up na isinasagawa sa sa bahagi ng PNP. Meron ng moto proprio na investigasyon sa NAPOLCOM at build-up daw sa IAS. Kung ayaw magipagtulungan si Totoy, bahala siya sa buhay niya. Ayan, lalantad-lantad siya tapos hindi siya baka hintay ba niyang siya ang yariin dyan. Di ba sabi niya kaya siya nagsalita dahil may threat siya sa buhay. Ayan. Kung ayaw magipagtulungan, di bahala sa buhay niya. Kausapin yung pamilya ng mga biktima, yung mga pamilya ng mga Sabongero. Total, may complaint na sila. Doon mag-start ang kaso, ang investigasyon. Lakay, tinanong din natin yan kay General Torre kung ano bang instruction or at least pagtap sa kanila ng DOJ. Lalo pat ito na nga, meron ng statement na umugong in public. Ang sinabi na lamang at tiniyak ng PNP Chief ay they will make sure daw na magiging ligtas kung sino mang mga involved na kagaya nitong testigo o kagaya nitong si alias Totoy, Lakay.
Ayan, di ba kamado si Jel Torre dahil sabi nga ay mabigat yung Kilalang personalidad. Oo, kilalang personal na sinasabing involved dito. Tama ka dyan, Lakay. Talagang meron ng matitindang sagot. Sabi ko na nga ba. Jennifer, sa DOJ. At kung tama ko ng pagkakaintindi, Lakay, ay talagang DOJ na ang magsasalita from here on ng mga related dyan. Sadyang may binanggit lang si General Torre kanina tungkol sa IAS sapagkat internal ito. At ito'y may na-implicate ng mga tauhan na ng PNP, Lakay. Ayan, kung kaya si Pastor Kibuloy, ayan, si Presidente Digong, di ba niya kaya ito? Ayan. Oo, natatandaan mo, Lakay, gumamit ng heartbeat, yung heartbeat detector. Nung inalap ang Pastor mas malalim ito, Lakay, hindi lang ito underground. Kung totoo yung sinasabi ng alias Totoy, lawan ng taal yung sinasabing pinaglagyan ng mga labi ng mga biktima. Pero sa ngayon ay wala pa rin update kahit sa side ng Philippine Navy o Coast Guard kung sila ay natap na ng DOJ patungkol dito sa sinasabing technical diving. Ito si Daniel Barrosa, ang DZRH. Teka muna. Pilipinas. Daniel, nababanggit yung artista. Ayan, yung kilalang celebrity daw. Anong plano ng PNP dyan? Ipapabayad din sa DOJ na lang. Ipapabayad kay Secretary. Di ba magsasalita si inintay ko yung statement ni ni Attorney General Dodo Dulay sa executive session ng Sabado. Inspector General ng IAS siya, di ba ngayon? Ayan lang, Lakay, nag-text lang sa atin Kaya yan mismo yung statement lang at ito naman patungkol lang nga doon sa mga polis ngayon tungkol doon kay showbiz personality na bahagi daw ng Team Alpha. Pare-pares tayo, Lakay, na nag-aabang pa rin ng sasabihin or at action mula sa ating Justice Department at PNP, Lakay. At okay, abangan natin yan, Edniel. At sana nga ay may resulta ang mga ginagawang investigasyon, lalo't maraming namatay, 34, 32. 34. At sabi baka abot pa raw na 100. Oo, sabi ni Secretary Boying. Pero babalad din sa mga sabungero din kasi. Ang sabi kasi, ang sabong laro ng mga magiginoong sabungero, mga tao yan bakit kasi may nanloloko din, mga pachope-chope pa. Ayan. Although na sana ginulpi na lang. Wag nang pinatay. At saka sinakal ng alambre. Ayan, itinapon. Kung talagang totoo man yung statement ni niya, diba? Totoy. Never naging tama ang pagpatay. So anyway, election na rin sa mga sabungero mandaraya. Tawag doon, Lakay, mga chope. Ayan. Akala ko 11. Ayan, Iba pa ba yun, Lakay? Iba yung 11. 11. Iba yung 11. Parang, ito, chope. Ayan. Alam ni Kapitan Rex Kayanong. Ay, Kapitan Rex, kumusta ka na dyan? Ha? Ayan. Tahimik din to si Rex, ha? Alaban derby, pare koy. Uy, addict to sa panonood sa atin, ha? Na ay pakikinig pala. Radyo, Lakay siya nakikinig. TV. Ayan. Ang ganda nga doon sa kubo niya. Ganda nung kubo niya, ha? Meron pa siyang turntable doon. Ayan, may TV set. Mga ganda na sopa niya, ha? Kubo, pero naka-rocking chair siya doon. Ay, Kapitan, kumusta ka na? Okay, maraming salamat, Edniel. Abangan natin yan.